So yan guys, nalinis na natin yung ating PC and start na natin siyang buksan. So saksak natin yung CPU power and yung sa TV. Okay? On natin. And then press natin yung power button. 3, 2, 1, go! Okay, may ilaw lahat. Okay, check natin yung screen. Nyak! Nakalimutan natin ikabit yung power cable ng graphics card. Sige, tayo natin ulit. Yan guys, nakabit na natin yung power supply ng graphics card and dapat gumana na siya. Okay, so let's turn on the power. Alright guys, welcome back sa ating YouTube channel. So yung video kanina, nakita natin na after natin mag-cleaning is nagkaroon ng sira, no? Imbis na luminis at umayos ay lalo pang nasira. Papakita ko sa inyo kung paano ko naayos yun and stay tuned lang at para makita natin yung technique na tuturo ko sa inyo. Para alam nyo na ang gagawin kapag na-encounter nyo rin ang ganitong problema. Okay? So itong CPU na to ay ginagamit namin for video editing na to ng mga sa YouTube and then schooling ng mga bata and lahat ng files is nandyan na ginagamit namin for church ministry and other things. Okay, so mahalaga itong PC namin and then ngayon ay lilinisin natin siya kasi masyado na marami yung alikabok. So guys, samahan nyo ako maglinis ng computer. Okay, okay guys, sa paglilinis ng PC, so meron tayong mga kakailanganin. So number 1 is blower para mawala yung mga dust. Okay, kung wala kayong blower, okay lang. Tsagaan na natin sa brush. Okay, so ito brush and then Phillips screw. Okay, yung positive and basahan. Tsaka itong WD-40 na contact cleaner. Okay, so lahat yan gagamitin natin. So first step, tanggalin natin yung side cover na glass. Okay, ingat lang kasi bigla na siyang nahuhulog after my screw. And then itong magnetic na filter sa taas. Next yung unplug natin yung power ng video card. And unscrew natin yung sa video card sa likod. And then yung clip din na natin sa motherboard para makalabas yung video card. Okay? So start na natin bugahan using yung blower. So sa pagbuga guys, sa mga LEC, so i-hold natin yung LEC. Yung mga fan kasi ay meron siyang certain limit or RPM na kapag lumagpas siya doon ay masisira na yung kanyang mga motor. So isa sa mga tip guys para hindi masira agad yung mga cooling fan natin or yung mga case fan. So hawakan lang natin yung LEC and then saka natin bugahan. So remove muna natin yung front panel glass. Okay, and then bugan ulit natin. And then remove natin muna yung mga memories, yung mga memory card, remove muna natin. And
and then konting blower ulit. Okay, sa board. Sa ilalim naman, pwedeng yung lagyan o tusukan ng screw para ma-hold yung LC habang tinututukan ng blower. So, punasan natin using yung basahan kasi may mga alikabok na hindi na kayang i-blower, no? Kumapit na talaga sa bakal. So, next na gagawin natin is tatanggalin natin itong CPU fan and yung heatsink. Okay? Para sure na malinis kasi baka may mga sumisiksik pa dyan ng mga dumi. So, unscrew natin yung 4 pieces. So, bugahan natin itong heatsink. Okay? Make sure yung mga singit-singit niya is mawala yung mga dumi. Also, itong video card. Okay? Same lang din sa pagbuga. Okay? Hawakan yung mga fans. Okay? Huwag niyo siyang tututukan and then mag-i-spin siya ng mabilis. So, hold natin yung fan niya para hindi siya masira. Okay? So, every corners, yan, bugahan natin. Every side para mawala yung mga alikabok. Okay na, malinis na. Very good. So, next naman is mag-apply tayo ng thermal paste sa ating CPU. So, konti na lang yung thermal paste ko. Tsatsagaan ko na lang. Thermal sink, punasan muna natin para hindi madoble yung paglalagay ng thermal paste. Okay, so kabit na natin yung CPU cooler, CPU fan. So, okay na. Nakabit na natin. So, kapag nakabit na yan, so, gawin nyo lang is, galaw-galawin nyo lang, up, down, and left and right. Okay, kung makapit yung pagkakascrew nyo. And then, kapag okay na, ilagay natin yung CPU fan na power. So, next, gagamitin natin itong WD-40 Specialist Contact Cleaner. Ito ay fast drying at safe on plastic. Bubugahan natin yung memory slot. Okay, para luminis. Sprayan na natin yung mga slot niya. Okay, and then yung slot ng video card. And then, itong sa I/O plate sa likod, back panel ng motherboard is sprayan din natin. Okay, para yung mga contacts ay luminis. And then also itong top panel. So makikita nyo naman na fast drying siya, so mabilis siyang matuyo. And then ito naman sa video card, so spray lang natin yung mga contacts niya. Okay, yung copper. And then sabi safe on plastic, so pwede nyo siyang palinis sa plastic ng video card. And also yung pinagkakabitan ng HDMI, mga ports niya. And then sama din natin itong mga memories. Mga memory card. Okay. And then, baliktarin natin. And, sprayan ulit natin. So, this is fast drying and safe sa ating mga electronic equipment. Okay, so, kabit na natin yung memory card. And this video card, kabit na rin natin.
So yung screw, idikit natin para hindi siya magalaw. And then punasan ulit natin yung harapan ng ating CPU. Yung sa fan naman, pwede natin siyang punas-punasan, so may makita kayo mga dumi pa na nakastock. So using our brush, pwede natin i-brush yung isa-isang LC. So medyo tiyagaan lang, pero worth it naman kasi talagang malilinis yung inyong mga fans. So CPU fan, pwede rin natin then konting blower para maalis yung mga excess na dust. Okay, punasan natin yung ating front panel glass and then kabit na natin. And yung side panel glass natin, punasan na natin and then screw na natin. So yan, okay na guys. Malinis na. So yan guys, nalinis na natin yung ating PC and start na natin siyang buksan. 3, 2, 1, go! Okay, may ilaw lahat. Okay, check natin yung screen. Nyak! Nakalimutan natin ikabit yung power cable ng graphics card. Yan guys, nakabit na natin yung power supply ng graphics card and dapat gumana na siya. Okay, so let's turn on the power. Yan guys, after ng cleaning and sinasak natin yung power cable ng graphics card and then supposedly dapat aandar na siya. Pero ang nangyari is nag-stack up sa ganitong screen. Okay, so yung loading niya ay hindi na tumuloy. So nag-stack up na siya. So paano yung repair na ito? So ito guys, tuturo ko na sa inyo. Okay, so step 1 na gagawin natin is isolate the problem. Okay, so kung ang suspecha natin is yung video card ang may sira, so try mo nating tanggalin and power on the PC again. Okay, so kapag gumana yan, sabihin may tama yung video card natin. So kung hindi naman, so check naman natin yung ibang peripherals. Okay, okay, so natanggalan natin yung video card and then nag-test akong i-open yung PC ulit. So ang problema is same problem. So ibig sabihin, so nasa memory ang sira. Okay, and then ginawa ko, kinalas ko muna lahat ng memory and then nag-iwan ako ng isa for testing lang kung memory ang sira. So hopefully memory lang yung sira. Okay, testing natin isa-isa yung memory. So pag na-testing at gumana, okay, and then ililipat natin siya sa next slot and then power on ulit. Pag gumana, next slot na naman ulit, and then pag gumana, yung fourth slot naman. So para ma-prove na working yung memory. Okay, or kung may tama yung isa sa mga slot natin. Okay, so ayan guys, binalik natin yung video card and then sinecure natin yung power supply nya. Okay, and then nag-iwan tayo ng isang memory and then bubuhayin natin siya. Okay, so kapag ito ay gumana, ibig sabihin okay yung isang memory and then yung slot nya, and then later on add lang tayo ng add ng memory pa isa-isa. So try natin buksan.
So may display siya and loading. Okay, so verify natin kung maghahang siya or tutuloy sa Windows. Yun. So, tumuloy siya sa Windows. Okay, so meaning okay yung video card natin and yung isang memory card na nakasaksak. So, add tayo ng isa pa ulit. And so, mag-add tayo ng isa and then ito, isa-isahin natin yung paglalagay ng mga memory na to. With this, ma-check natin kung sino yung may sira sa kanila. So, ayan guys, nakabit ko na yung tatlong memory. Okay, and then lahat ng slot niya is gumagana. So, ayan, meron siyang display, okay, sa Windows. And then, itong nag-iisang memory na to, ito yung may kasalanan, no? Ito may sira. So, ang gagawin natin, tatry natin i-repair, okay, linisin ulit, and may tuturo ako sa yung technique kung paano siya paganahin. Okay, so ito yung memory na sira. So, para ma-repair yan, may gagawin tayong technique. So, gagamit tayo ng eraser and then itong brush. So, ang gagawin natin sa eraser is buburahin lang natin or kukuskusin yung contact plate, okay, yung copper ng memory. Okay, so burahin lang natin and then yung sa likod na part. So gently lang guys, huwag masyadong madiin kasi baka masira. So dahan-dahan lang pagbubura. Then kapag okay na, i-brush na natin yung mga excess foreign objects. Okay? Okay, so okay na. Ngayon, tatry natin itong ikabit sa motherboard. Okay, let's see. Okay, so nakabit na natin yung pang-apat na memory. So, let's hope na na-fix na siya. So, let's turn on again the computer. Okay, for the final testing. So, may display naman. So, check natin kung tutuloy sa Windows or mag-error. Yo! Okay na guys. So, gumana na yung nilinis nating memory. Okay, using eraser and some brushes. So, okay na guys, gumagana na. So, if you find this video helpful, so please like and subscribe and share na rin kapag may kakilala kayo na ganito yung problema ng PC nila. Okay? So, see you guys on the next video. Bye!